mga tanim kong kamote doon sa likod ng bahay namin ay hinarvest ko na. Sayang naman po kasi baka masira lang. Hello minasang, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 8 pasado po ng umaga ay hatid ko na po si Kenshin sa Yochen. Dito po sa Japan ang tawag nila sa daycare at saka kindergarten ay Hoiken at saka Yochen. Pagkatapos ko pong ihatid si Kenshin sa school niya ay pupunta naman po ako ng post office. Inutusan kasi ako ng binan kong lalaki na mag-withdraw at saka bumili ng mansanas. Bago ko makalimutan na ito pong mini vlog na to ay noong November 21, 2024. Alala, magpasa tayo sa kalendaryo. Po yung araw na bagong dating lang po ng mga binan ko dito sa Nagano. Iba nga po na kwento ko na sa inyo dati na dito na po sila titira ng pangmatagalan. Pagkatapos ko mag-withdraw ng pera ay bumili naman ako ng mansanas. Dati po nung bagong dating nila dito sa Nagano, halos araw-araw po nila akong inuutusan para bumili po ng mansanas. Dito po sa Japan ang tawag nila sa ganito ay Anestore. Karamihan po sa mga binibenta nila ay mga prutas o kaya naman gulay. Dahil walang taong nagbabantay kaya ikaw na mismo yung maglalagay ng bayad dun sa lagayan. Kanina po dahil maaga akong bumili ng mansanas kaya naabutan ko pa po yung nagbibenta. Kaya sa kanya ko na lang po inabot yung bayan. Post office nga po pala dito sa amin mga auntie ay sobrang layo. Kaya kapag nagbabike po ako ay grabe po yung pagod ko. Dahil pataas yung daan kaya nakapagod din. Fast forward na nga po tayo mga auntie pagkatapos po ng ilang minuto ay nakarating na rin ako dito sa bahay namin. Binigay ko na po kaagad sa mga binan ko yung pinabili nilang mansanas at saka yung pinawithdrawng pera. Ang dami pong dahon dito sa labas namin mga auntie kaya magwawalis muna ako. Ang pakit kasing tignan, ang daming mga dahon. Dahil napakadaming dahon dito sa harap ng bahay namin mga auntie, kaya eto, magwawalis muna ako. Eto mga dahon na to, ay dahon po yan ng sakura. Etong puno na nakikita nyo po mga auntie, ay puno po yan ng sakura. Kapag autumn season, ay nagsisilaglagan po yung mga dahon. Tapos kapag spring season naman po mga bandang April, ay napakadaming mga bulaklak. Papakita ko po yan sa inyo sa spring season. Tapos po ng ilang minuto, ay tapos ko na rin pong walisan tong harap namin. O diba, napakalinis na. Yung mga dahon nga pala dahil marami, kaya susunugin ko. Pagkatapos ko magwalis dun sa harap namin, ay pumunta naman ako dito sa likod para mag-harvest ng kamote. Lalanta at namamatay na nga yung mga dahon kaya kailangan ko na tong harvestin. Parang kailan nga lang po nung nagtatanim ako ng mga gulay. Namamatay nga po yung mga pananim ko dahil sa sobrang lamig. Para hindi po masayang, syempre harvestin na po natin at babawi na lang po tayo sa susunod. Alam nyo po kaya lang ako nagtanim ng kamote dito sa likod ng bahay namin dahil gusto ko po ng talbos ng kamote. Kaya po nung nagkaroon to ng talbos at saka mga dahon ay inaraw-araw ko talaga tong inulam. Pero nakakatuwa dahil napakadami din yung palang mga laman. Sabi ko, talbos lang po yung kailangan ko pero nagkaroon din siya ng laman. Laki tayo mga auntie. Pagkatapos po ng ilang minuto ay eto na po yung mga na-harvest ko. Eh, diba, meron ding malalaki, merong maliliit. Mamaya ilalaga natin tong mga maliliit. Ang dami. 4 na piraso yung tinanim ko. Ito lahat yung mga laman. Masarap din tong ilaga. Tapos iprito, ganyan. Ano, ang dami mga auntie, 4 na piraso lang yung tinanim ko pero ito lahat yung mga laman. Madami na siya. Tapos kung mag-harvest, ay hinugasan ko muna itong mga kamote. Lalo pa nga ako natuwa nung nahugasan na dahil napakaganda ng kulay. Bago po ang lahat mga auntie sa mga taga-Tokyo nga po pala na naghahanap ng massage at face massage, na meron pong foot spa, body scrub at manicure, pedicure. Pwede nyo pong i-visit ang Hibari Clinic sa Sumida. 4 minutes away lang po from Kanigafuchi Station. Sobrang ganda po ng mga treatments nila at sigurado pong marerelax kayo. At hindi lang po yan mga auntie dahil hiring din po ang Hibari Clinic. Pahabol ko lang po sa inyo mga auntie na yung hinahanap po nilang empleyado ay yung mga nakatira po dito sa Japan. Tapos ko pong hugasan tong ating kamote ay pinakita ko po sa mga binan kong hapon. Sabi ko sa kanila na ang dami kong na-harvest at ang gaganda pa. Maliliit naman ay ilalaga ko. Sobrang sarap nitong mga auntie lalong lalo na kapag merong kapartner na kape. Sobrang bilis nga dahil pagkatapos kong pakuluan ay pwede na kainin. Hindi siya matamis. Bigyan din natin yung mga binan kong hapon para matikman nila. Hindi nga pala ito matamis pero pwedeng lagyan ng asukal. Diba sa probinsya po namin kapag hindi po matamis yung kamote ay tinitiltil namin sa asukal. Minsan kapag wala po kaming bigas ay ito po yung umagahan, tanghalian at saka hapunan namin. Bigyan ko nga yung mga binan kong hapon at titimplahan ko na rin po ng kape yung binan kong babae. Gustuhan nga po ng mga binan ko, sabi nila masarap daw. Diba meron na akong umagahan, tanghalian na kamote with kape. Hello po mga auntie, andito na ako sa taas namin and kakain ako ng kamote. Ito nga yung niluto natin na hinarvest ko dun sa labas kanina. Itadakimasu. Kamote.
Solve na ako dito. At ito na po yung aking umagahan. Ito na mga kamote ko, mga auntie, ang liliit. Sabi nga nila kahit maliit, nakakabusog din. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye. Thank you for watching. うるさい。